Ito po yung number one, betrayed public trust, committed culpable violation of the Constitution and or committed high crimes. High crimes daw po ito. In contracting an assassination and plotting to murder or assassinate President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, House Speaker Martin Romualdez, as publicly admitted by her in live broadcast. O, di ba? Kinaso na nila, number one case pa, di ba? Yan yung sinasabi natin na naghanap sila, piniko nila si BP Sara, may kaso na sila. Kasi dati wala silang kaso eh. Okay. Pag tayo po, dahil hindi naman po tayo mga abogado, sasabihin natin, o nga no, baka may paglabag nga si BP Sara. Pero ang paliwanag po rito ni Marcoleta, simple lang. Paano naging high crimes yan? Diba? Grave threat lang yan. Kung ako magsusuri niyan, grave threat lang yan. Ibig sabihin, ganito yung punto ni Marcoleta. Yung grave threat daw, kamag-anak lang yan ng jaywalking, pinsan lang ng jaywalking. Mababa lang po na krimen yan. Hindi po siya high crimes. Para po tanggalin, para tanggalin mo yung binoto ng 32 million, kinakailangan mabigat. Kasi po, importante po yung boto ng tao. Pinapahalagahan po 'yan. Kaya nga po sa Constitution nangunguna po, we the sovereign Filipino people, kami ang nakapangyayari. Ang pinakamakapangyarihan po sa Pilipinas, yung mamamayan. 32 million, pinakamalaking boto po 'yan. Ngayon, ang kahulugan ayon kay Marcoleta, at ito, matagal ko nang pinaniniwalaan to. Kaya lang, syempre, mas maganda pag kinot mo si Marcoleta. No? Para kung binoto yan ng majority ng mga Pilipino, para magkaroon kayo ng justification, kayong mga konti lang ang boto, kinakailangan napakabigat ng krimen. Yun pala yun, no? Kinakailangan ang bigat ng krimen, nakatumbas ng boto niya. Hindi po basta pangkaraniwan ng krimen. Eto raw po, yung pagbabanta niya, di umano, sinabi rito na nagbanta si BP Sara, hindi po ganun kabigat yan. Kung grave threat lang yan. Pinsan lang daw yan ng jaywalking. Ang punto ni Marcoleta, kung ang ikakaso nyo lang ay kasing babaw lang ng jaywalking, hindi po pwedeng manaig yung ganyang kababaw na kaso sa boto ng 32 million. Yun eh. Pero sabi nga ni Marcoleta, sa bagay, mananalo naman ako o baka pala rin tayo, ako na mismo magko-question sa kanila. Kinakailangang patunayan nila kasi sila nag-aakusa eh. Yun po ang maganda sa impeachment. Inaakusahan nyo si BP Sara, patutunayan nyo yung akusasyon nyo. Kinakailangan yung mga ebidensya na patutunayan nyo, i-define nyo yung kahulugan ng high crimes. High crime. Kaya po napaka-importante po na iboto natin yung mga senador ni Tatay Digong. Kung gusto natin maligtas si BP Sara, no other way. Kinakailangan pumasok sila Marcoleta at lahat ng iba pa, si Pastor Kibuloy, lahat ng mga kakampi ni Duterte. Kinakailangan pong pumasok yan. Sila mismo yung ku-question. Paano mo nasabing high crime yan, yung sinabi ni BP Sara? Ikalawa. Hindi po sunod-sunod to ha. Saan ba yung lintik na yun? Okay, eto po. Yung pong nag-commit daw po, yumaman daw po si BP Sara. No? Nung siya ay bago siya, kaya lang yung time frame,
nung mayor siya. Sabi ni Marcoleta ganito, halimbawa, may krimen nga nagawa. Halimbawa raw po, nagkaroon nga ng krimen ng mayor. Nagpayaman nga siya ng mayor. Pwede bang ireklamo yon sa ano? Pwede bang ireklamo yan na impeachment? Hindi po. Bakit? Ang mayor po, vice mayor, governor at iba pa, konti lang po yung pwedeng impeach. Nasa konstitusyon po kung sino lang yung pwedeng impeach. Kung yung kasalanan niya na sinasabi ninyo ay nung mayor pa siya, wag muna nating talakayin kung tama ba na nagpayaman si BP Sara ng mayor siya. Halimbawa po, hindi po pwedeng isama yan sa impeachment dahil hindi po impeachable ang mayor. Piling tao lang po. No? Hindi po, wag nyo pong lituhin. Vice President po, ang kinakaso po nila nung mayor pa si BP Sara. Yung Vice President po lang dapat yung ikakaso nyo dahil anuman ang ikaso nyo sa mayor, hindi pasok yan sa impeachment. Dahil hindi impeachable yung mayor. Ang ini-impeach lang po ayon sa konstitusyon, President, Vice President, Supreme Court Justices, yung mga commissioner, COA, Commission on Human Rights, Commission on Civil Service, at yun lang yata yung commission. Okay? So, ano man yung ginawa niya nung mayor siya, pwede niyo siyang sampahan na reklamo pero hindi dito sa impeachment. Natututo tayo lahat di ba? Yun lang po yung pwedeng ikaso, yun lang po yung kung isinasama niyo pa yung ginawa niya nung siya ay mayor, hindi po kasama yan. Okay? Matututo tayo. Marami tayong matututunan. Ito po. Culpable violation of Constitution and even the high crimes of sedition and insurrection such as refusal to attend SONA 2024 and appointing herself as designated survivor, attending rallies urging President Bongbong Marcos resignation, defending fugitive Pastor Kibuloy, among others. Hindi, no? Okay. Yung pong designation, kaso po ba yun nung sinabi lang ni BP Sara na siya yung designated survivor? Hindi po pwedeng kaso yun. Kasi talaga namang designated survivor yung Vice President. No? Kumbaga dinaan lang sa biro ni BP Sara dahil may sikat daw na pelikula yata sa Netflix. Pero totoo naman po, by law, Vice President ay designated survivor. Bakit nyo ikakaso sa kanya yung sinabi niya lang yung kanyang trabaho? Hindi po ba? Kaya nga ang bababaw nababawabawan si Senator Marcoleta Insurrection daw yun. Insurrection ba yung pagsasabi mo na ikaw ay designated? Ang tindi. Tsaka yung umattend daw siya doon sa rally. Umattend daw siya doon sa rally na nananawagan na BBM resign. Ito pa po, yung totality of the Vice President's conduct clearly displays conduct constituting betrayal of public trust. Yun daw pong pinagagawa ni BP Sara ay betrayal of public trust. Wala tayong magagawa talaga Meron pang isa ito. Ito daw ang sa tingin nila ay pinakamabigat. Betrayed the public trust and or committed graft and corruption in her misuse and malversation of confidential funds appropriated to the Office of the Vice President and Department of Education. Okay. Misuse and malversation. Graft and corruption, misuse and malversation ng confidential fund.
Pag tayo yan, siyempre sasagutin natin, oh, anong misuse dun? Pero pag mga abogado po, lagi nila, kaya maganda po mag-discuss ng batas yung mga abogado kasi ang pinupunto nila lagi, ano ba yung nilalabag na batas? 'Di ba? Kasi ang tendency natin, sasagutin natin na ano ba yung misuse doon talaga namang confidential yun, hindi po pwedeng ipaalam. 'Di ba? Ganun lang tayo sumagot eh. Pero yung mga abogadong katulad ni Marcoleta, grabe no. Ang sarap po nila kasi matututo ka eh. Oh, ang tanong, labag ba sa batas? May nilabag na ba sa batas si BP Sara para sampahan ninyo ng kaso? Sino ba magsasabi na may nilabag siya sa batas? COA. Ang pinagbabatayan ninyo ng misuse, ng malversation at graft and corruption, yung ano pa lang po, yung AOM pa lang. Nakalimutan ko na yung meaning ng AOM. Hindi pa nga po yan, pinagpapaliwanag pa lang po. No? Hindi pa po napapatunayan ng COA na mayroon talagang anomalya. No? Pinagpapaliwanag pa lang sila. Paki-ano nyo nga lang po yung AOM. Paki-type nyo lang yung meaning ng AOM para matulungan. Nawala sa ano ko eh. Okay. Binibigyan po sila, may gusto pong pinagpapaliwanag pa lang po si BP Sara. Audit observation pa lang. O may naobserbahan kami, sabi ng COA. May kulang kayo ng mga papeles. Bigyan nyo kami ng papeles. Pag yan po hindi na-satisfy sa paliwanag, tsaka lang sila i-issuehan ng notice of disallowance. Audit observation memo pa lang, no? Naobserbahan nila, nagpakain kayo, halimbawa, nagpakain kayo ng Nutriban. Okay, ni-receive ni Kapitan. Pero hindi nyo pinapirmahan sa mga kumain. Yun lang po yun. Ay, nakalimutan ng mga kapitan. Naroon yan sa barangay. So, isasubmit lang ng kapitan, nakalimutan lang nila. May papeles lang po nakalimutan. Kaya po, yun po yun. Kulang kayo ng papeles dito. Pag nakakomply na kayo, tapos na. Nakakomply na kayo eh. Yun po yung pinagbatayan nila ng investigasyon, yung AOM. So wala pa po yun, AOM pa lang. Hindi pa po paglabag yun. Ngayon kung napatunayan po na hindi nila nakumbinsi yung COA, i-issuean sila ng notice of disallowance. Pag notice of disallowance na po ang in-issue sa kanila, bibigyan pa rin sila ng pagkakataon para i-comply. 6 na buwan pa. Hindi, may iba po eh. 2 po yung nabigay, may notice of disallowance. So, hindi pa rin po yun. Halimbawa po, nakatapos yung 6 na buwan. Hindi pa rin nasatisfy yung COA. Pwede pa nilang sabi, sige, notice of disallowance talaga yan. Ano po paglabag dun? Sinasabi lang, isoli nyo lang ang pera. Alam niyo yung ibig sabihin ng notice of disallowance? Isosoli mo lang ang pera, tapos na yun. Yun po ang ibig sabihin ng notice of disallowance. Isoli nyo yung pera. Ngayon, kung sa tingin nyo mali yung COA, iaapila pa yan sa Supreme Court. Okay. Eto nga, no? On appeal. Ibig nyo sabihin kung i-apply natin na may mali kagad si BP Sara dito lang sa AOM, di sabihin na rin natin na dapat hindi na pwedeng patakbuhin to si Franz
Peter Castro. Si Franz Peter Castro. Hindi dapat yan na pinatatakbo kasi on appeal siya. Wala pa nga po dun sa punto na on appeal eh. Hindi pa po on appeal kasi wala pa po yung 6 months na aayusin nila yung mga papeles. Ano yung pagbabatayan nyo? Kaya nakinikinit ako na sa hearing. Yari po kay Marcoleta to. Kung gusto ninyo, no, kung gusto po ninyo na makita si Marcoleta, sino pa ba mga, ay putya, panay abogado pala tayo. Ang dami pala nating abogado, no? Si Bundok, si Inlo, si Vic Rodriguez, sino pa si Lambino, no? Ang dami nating abogado na magsusuri diyan. Kawawa po yung mga prosecutor na yan.